Good morning, good afternoon everyone. Good morning, para pag... So ngayon po ay ano yun po natin kasi sabi natin tayo po ay sa araw na ito dapat tayo po ay magpasalamat sa Diyos sa mga biyayang atin pong natanggap. Kaya unang-una po, so punta po tayo sa Ebanghelyo ni Jesus o Gospel in Tagalog. So ang sabi daw po, so mensahe ng Ebanghelyo. Okay, so ito pa daw po ay nagpasimula ng Genesis chapter 1 verse 1 nang pasimula ang paglikha ng Diyos ang langit at lupa. So sapagkat lahat ng nagkasala at nang kakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Sinagot ni Jesus ang katotohanan. Ang katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkasala ay alipin ng kasalanan. So tandaan po natin yan. Diyos ang naglikha sa atin, subalit hindi natin siya kilala at ang hiwalay sa Kanya sapagkat sa makasalanang gawin natin. Ang buhay natin ay walang Diyos, ay walang kahulugan at layunin. Kung there's no God, wala daw pong buhay din po yung ating pong sarili. Ang bunga ng ating kasalanan ay ang kamatayan. Ang dalawa, ang kamatayan pangkaluluwa at pangkatawan. Ang kamatayan pangkaluluwa, ibig sabihin ay naghihiwalay sa Diyos. So alam naman natin kapag tayo po namatay, so may iiwan po yung ating pong katawan. Pero yung ating pong kaluluwa ay kung ang ginawa po natin ay puro kabutihan, so automatic po yan, makakasama po natin ang Diyos. Kapag tayo ay patay, ang ating kasalanan, tayo ay hiwalay sa Diyos na walang katapusan at makakapunta sa impyerno. Paano natin maililigtas ang ating mga sarili mula sa ating mga kasalanan at bumalik sa Diyos? Hindi natin maililigtas ang ating mga sarili sapagkat hindi maaaring magligtas ang isang makasalanang tao sa kanyang sarili. Katulad ng isang taong nalulunod, hindi niya kayang sagipin ang kanyang sarili dahil nga nalulunod ng ato siya. Walang sinuman ang makakapagligtas sa atin sapagkat tayong lahat ay lubos na makasalanan. So totoo naman po, ang isang taong nalulunod ng walang kakayahang makapagligtas sa kapwa nalulunod, subalit ang dalawa sa nangangailangan ng tulong. Ang kailangan natin yung walang kasalanan, hindi man nalulunod, subalit ang ating mula sa kasalanan ay yung mga taong walang kasalanan na siya lamang makakapagligtas sa atin. Paano tayo makakatagpo ng isang taong walang kasalanan sa mundo ng makasalanan kung saan ang lahat ay nagkasala? Totoo naman po, lahat po tayo ay nagkasala. Bakit po? Kasi po, kung tatandaan po natin, in the beginning po, sa Genesis pa lang po, nalaman na po natin. Yung di ba, dahil nga po yung paglikha ng Diyos, na binigay po lahat po ng kapangyarihan sa tao, na mamuno sa lahat ng nilikha ng Diyos po. So, anong ginawa ng tao? Dahil nga po natukso ang tao, kaya po ay naniwala po siya na ma-overcome niya yung power ng Diyos. Di ba po? So kaya nga po yung ating unang mga magulang, okay? So hindi sabihin ano po. Ay iba naman po yun. Pag ganun po ay hindi na po maganda.